Hindi lahat ng tao ay sabik kapag dumarating ang kanilang kaarawan. Habang ang ilan ay nagdiriwang ng bongga, may mga taong tila walang pakialam. Walang handaan, walang pa-post sa social media, at minsan walang kahit isang bati. Ngunit bakit nga ba may mga taong itinuturing ang kanilang kaarawan na parang isa lamang karaniwang araw? Ang sagot dito ay mas malalim kaysa sa iniisip ng marami. Ang kaarawan ay madalas ituring bilang isang espesyal na okasyon, isang araw ng pasasalamat, kasiyahan, at pagmamahal. Ngunit sa lipunang puno ng ingay, pagpapakita, at kompetisyon sa social media, may mga taong pinipiling manatiling tahimik. Hindi dahil sila'y malamig o walang pakiramdam, kundi dahil may ibang pananaw sila sa kahulugan ng araw na iyon. Sa kultura natin, tila may nakaugat na paniniwala na dapat maging masaya sa kaarawan. Kapag may isang taong hindi nagdiwang, agad nating iniisip, may problema ba siya? Nalulungkot ba siya? Ngunit ang totoo, hindi palaging kalungkutan ang dahilan. May mga taong mas pinipiling ipagdiwang ang buhay sa sarili nilang paraan, hindi sa pamamagitan ng salo-salo, kundi sa katahimikan. Ang tanong nga ngayon, bakit? Ano ang nagtutulak sa ilang tao na iwasan ng atensyon, ang mga pagbati, at maging ang ideya ng pagiging espesyal sa araw ng kanilang kapanganakan? Tuklasin natin ang mga posibleng dahilan sa likod ng ganitong pag-uugali ayon sa psikolohiya at pagmamasid sa kilos tao. Maraming tao ang hindi komportable kapag sila ang sentro ng pansin. Para sa kanila, ang mga mata ng tao ay parang ilaw na nakakasilaw, nakakaubos ng enerhiya, nakakaasiwa, at minsan nakaka-stress. Ayon sa mga psychologist, ito ay karaniwang katangian ng mga introvert o mga taong mas kalmado kapag mag-isa. Hindi nila kailangan ang papuri o mga pagbati upang maramdaman ang halaga nila. Sa halip, mas gusto nilang tahimik na alalahanin ang araw na iyon sa paraang pribado. Tulad ng pagbabasa, paglalakad mag-isa, o simpleng pagninilay. Para sa kanila, ang selebrasyon ay hindi nangangahulugang handaan, kundi kapayapaan ng isip. May mga taong naniniwalang ang kasiyahan ay hindi dapat ikulong sa isang araw. Para sa kanila, bawat araw ay pagkakataon upang magpasalamat. Kaya't kapag dumarating ang kanilang kaarawan, hindi na nila ito nakikita bilang kakaiba dahil lagi naman silang nagpapasalamat sa buhay. Ang ganitong pananaw ay tinatawag na everyday appreciation sa psikolohiya. Ang kakayahang makita ang halaga ng mga simpleng sandali. Ito ay senyales ng mataas na antas ng emosyonal na katatagan. Hindi na nila kailangan ng engrandeng selebrasyon upang maramdaman ang saysay ng buhay. Sa panahon ng social media, tila may inaasahan ang lipunan. Dapat mag-post ka ng litrato. Dapat may handa. Dapat may pa-thank you sa greetings. Ngunit para sa ilan, nakakapagod ito. Parang may obligasyon kang ipakita na masaya ka kahit hindi mo naman nararamdaman. Ayon sa pag-aaral, ang ganitong obligadong kasiyahan ay maaaring magdulot ng stress. Ito'y tinatawag na emotional dissonance. Ang pakiramdam na kailangang ipakita ang emosyon na taliwas sa tunay mong nararamdaman. Kaya't may mga taong pinipiling huwag nang umayon sa ganitong sistema. Sa halip na pilitin ang sarili ng umiti, mas pinipili nilang hayaang dumaan ang araw ng tahimik at totoo. Para sa ilan, ang katahimikan ay hindi kakulangan, kundi kaginhawaan. Sa araw ng kanilang kapanganakan, mas gusto nilang maramdaman ang sarili, ang paghinga, ang pagninilay, ang paggunita sa mga tao na lumipas. Ang ganitong gawi ay kaugnay ng self-reflection o malalim na pagmumuni-muni. Hindi nila kailangan ng ingay upang maipagdiwang ang pag-iral. Sapat na ang pag-alala sa mga aral ng nakaraan at ang pag-asa sa darating.
Ang ganitong pag-iisip ay tanda ng self-awareness, ang kakayahang kilalanin ang sarili nang hindi kailangang humingi ng pansin ng iba. Ang kaarawan ay maaaring isang simpleng petsa lamang, ngunit ito ay may iba't ibang kahulugan para sa bawat tao. Ang ilan ay nagdiriwang ng masaya, ang iba naman ay nananahimik at nagmumuni-muni. Walang tama o maling paraan upang ipagdiwang ang buhay. Kung ang katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, hayaan mong iyon ang maging paraan mo ng pagdiriwang. Dahil sa huli, hindi naman sukat ng kasiyahan ang dami ng tao o handa, kundi ang lalim ng pasasalamat na nasa puso mo. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng pagtalakay, panoorin mo ang susunod na video.